Hi everyone! Welcome to the Empath Art Guides, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon ano kayang love life. Kwento na naman ng buhay, pag-ibig, love guidance, mga lessons, ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life, guidance ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral sa buhay pag-ibig at mga bagay-bagay tungkol sa love life. Ano kayang connections ito? Spirit guide and any guidance? Inan po natin ngayon. Spirit guide, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang ating mababatid. Ang aral sa buhay pag-ibig. We have here 3 of Pentacles, then 7 of Swords, 3 of Wands, 5 of Pentacles, the Star, the Fool, King of Swords, 9 of Pentacles, and King of Pentacles. Dalawang kings ang nandito. The bottom of the deck, Strength card. Seven of Swords. Ito talaga yung unang lumabas kanina. So, it's about cheating, it's about lying. So, marami talagang ganyan, no? Sa isang relasyon, lalo na kapag yung partner mo or kayo ay nawawala sa alignment of love, pagdating sa huli, nagiging toxic because of lying, because of cheating. So, maaring ito yung nangyari sa inyo ng person mo or ng ex mo na ngayon or nangyayari sa inyo ngayon. Nilisan mo na yung person mo. Ikaw na mismo yung lumayo. Kasi 'di ba ang hirap yun eh. Kung siguro parang once, pwede mo pa siyang pagbigyan, bigyan ng another chance. Pero kung paulit-ulit, hindi na. It's enough na. Know your worth. Alam mo, pahalagan dapat ang sarili mo. Alam mo kung dapat kang tratuhin ng maayos. 'Di ba? At hindi mo hahayaan na paulit-ulit na lang gagawin sa'yo yun. So maybe you're leaving this person na sometimes feeling mo wala na. Diba? You are heartbroken, you are in pain. Sobra. Because this person always keeps on cheating on you. You keep wondering, diba, about this person. Minsan, iniisip mo na lang, gusto mo na lang mag-explore sa buhay. You are planning to go everywhere. Have your own journey to explore, to expand your horizon because you want a new start. You would like to take a risk na ikaw lang mag-isa, parang hindi mo masyadong iniisip kung ano man yung mga dadaanan mo, mga pagsubok o kung ano pa man, but you want to start over, this time alone. Diba? Hindi nakasama yung person na yun, magsisimula ka muli. At dahil doon, maganda dito because ito lumabas yung Star. Ibig sabihin, there is hope in life. Yung iba kasi, porket walang love life or ganun yung nangyari sa kanila about their past relationship, they tend to be, di ba, very lonely and sad about life. Punong-puno na lang ng, sabihin natin, yung puot, wala ng pag-asa, wala ng gana sa buhay.
'Di ba? Parang hindi nila nafi-feel yung worth nila, yung kahalagaan nila. Which is, hindi naman dapat gano'n. Kung nagdaan ka sa ganong klaseng relasyon, maybe there's a lesson in it. At saka maybe that's not really the right person for you. You have to go through pain so that you can discover more of yourself. Na marami ka pang ibubuga sa buhay, di ba? Hindi porket nawala sa'yo yung taong yun dahil niloko ka is lahat na lang na makikilala mo, ma-meet mo, lolokohin ka. Lahat na lang napakasama na ng tingin mo at lahat na lang ng bagay hindi na maganda. Diba? So you have to look on the better side of your situation. Maybe it is a blessing in disguise because you're going through a lot of pain, but blessing in disguise because you will discover that you are much stronger than you think you are. Diba? So yung na yan, pinapatatag ka lang yan para pagdating sa hamon ng buhay, mas malakas ka, mas matatag ka, kaya mong harapin mang pagsubok na darating sa'yo. Kaya that's why, nandito yung the fool, parang ganun ka eh. Ready ka na to take action in your life, start over with your life. At maganda dito because kahit single ka, napakaganda ng takbo ng direksyon ng buhay mo. Ibig sabihin, sa kabuhayan mo, sa karera mo, pag-aaral mo, sa mga pangarap mo, unti-unti mong nakakamit. Diba? Parang, kasi before, siguro, masyado ka nakafocus dun sa person na yun, na kahit yung sarili mong pangarap, ay hindi mo na tinatrabaho or nagiging ka na dun nagiging sentro na lang yung person na yun ng buhay mo. Which is, yun naman na nangyari. Tapos, kaya naging blessing in disguise because bumabalik ka dun sa sarili mong, sa track mo, sa sarili mong pagtupad ng pangarap mo. And while doing that, you're doing very well with your life. Yan, sa kabuhayan, talaga merong mga teamwork, may mga tao talagang tumutulong sa iyo para makamit yon, mga kaibigan mo, pamilya mo. Along the way, meron kang mamimit na someone. Although nandito si King of Swords at saka si King of Pentacles, I can sense here na iisang tao lang to na may ganong klaseng katangian. King of Swords is isang intelihente o matalinong tao. Hindi siya ganong ka-emosyonal. Pero makabuluhan ang kanyang pinapahayag. Ibig sabihin kapag nakakausap mo siya, wow, parang ang dami mong natututunan sa kanya kasi ganon siya, matalinong taong to. At si King of Pentacles naman, ang kanyang karakteristik is masipag, masinop, at nandun niya talaga, nakukuha niya yung gusto niya, pagdating financially, matatag tong tao to. So, mamimit mo tong isang tao to, isang masipag, matalinong tao, na talagang siya yung para sa'yo. Because maybe this one, itong cheater na to, is someone is very, yung diba, easy-go-lucky, na immature, na hindi katulad nito. Kasi itong taong to is very mature. Knows how to handle relationship. Hindi siya moody. Hindi siya, diba, sabihin mo talagang may merong sense na talagang of responsibility sa isang relasyon. Kahit na gano'n siya kasipag, still alam niya kung paano i-handle ang relationship. Meron siyang time para sa'yo, time to work, time for you, time to have fun, time to relax. At yun, ang isang taong mamimit mo. Okay, tignan natin ngayon kung anong message ng angels. Ayan, napakaraming lumabas. Pero ito yung pinaka, ayan. Yes.
So this is an answered prayer for you. Yes. Yes, you are going to meet this person. Abundance. Ayan o. Kasi King of Pentacles, ibig sabihin may kaya o mayaman tong taong to eh. So, sobrang kasipagan niya eh. At saka yung maturity at saka yung kanyang pagiging matalino on how to, di ba yung pagdating sa negosyo, mga ganong bagay. And it's up to you. Maybe ito yung sa energy mo ngayon. It's up to you to keep yourself on that cheater. Kung nandiyan ka sa relasyon na yan. Or it's up to you to let go of that kind of person, to love yourself first, to focus to yourself first, so that you will discover more of yourself, that you are stronger. And it's up to you to take action or to take direction into your life. It's really up to you. Sometimes kasi yung iba dyan, hindi ko, kahit na paulit-ulit na silang niloloko, diba, ng person na yun is, hindi pa rin nila kayang iwanan. Kahit na nawawala na sila ng respeto sa sarili nila, kahit araw-araw puro sama na lang ng loob ang kanilang nararanasan. Mahalin mo yung sarili mo. Kaya nga it's up to you. Kung ngayon nagkahiwalay naman kayo ng person na yon, it's up to you to help yourself. It's really up to you. Just always pray. Kung minsan kasi kala mo hindi mo na makakayanan yan eh. Pero kung babalikan, kung nag-move on ka na at babalikan mo yung mga panahon na matatawa ka na sa sarili mo. Ayun pala yung pinagdaanan ko. No? And it transforms me into a better person, a stronger person. Ganun na lang yung masasabi mo. Okay? Maniwala ka, there is someone that is meant for you. Kaya nga, sa ngayon, it's up to you. Diba? Decide for yourself. At makakamit mo yung abundance. Ito, single ka pa lang. Hindi mo pa mamimit or namimit tong taong to. You already have abundance in life. Because you are doing well with your life. Although kahit single ka. But when you meet this person, so much abundance ang iyong makakamtan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.